Papa Van. Ako si Delilah. Bawat inang makikilala natin ay may kanya-kanyang kwento ng pagmamahal sa mga anak nila. Si Mama, napatunayan niya yon sa pamamagitan ng pagbubuwis nito ng kanyang buhay. Kahit na komplikado na sa pagkakaroon niya ng sakit sa puso ang pagdadalang tao, lakas loob pa rin niyang ipinagpatuloy ang pagbubuntis niya. Wala na rin akong kinagis ng tatay. Bigla na lang siyang nawala nang malaman niya ang kondisyon ni Mama. Mabuti na lang at meron si Ate Audrey na matalik na kaibigan ng aking ina. Siya ang naging katuwang ni Mama sa lahat, mula pagbubuntis hanggang sa ipanganak ako. Sila na ang naging magkatuwang mula nang maulila sa magulang ang aking ina. Alam mo, walang ibang hinangad ang mama mo kundi ang lumabas kang malusog. Ang totoo niyan, nakiusap pa yun sa akin na kung umabot man daw sa puntong papipiliin ako ng doktor, huwag daw akong magdalawang isip na piliin ka. Hindi ako nakasagot noon dahil hindi ganun kadali ang pinagagawa niya. Pero hanggang sa huling sandali ay nasunod pa rin ang gusto ng aking ina. Ilang sandali lang nung mailuwal ka niya ay tuluyan na siyang nalagutan ng hininga. Sinigurado pa talaga niyang safe ka bago siya tuluyang na maalam. Malungkot na kwento ni Tia. Mula nga noon, Papa Van, ay si Tia Audrey na ang kinagisnan kong ina. Sinikap niyang tugunan ang lahat ng pangangailangan ko tulad ng pangako niya kay Mama. Malimit pa nga kaming pagkamalang mag-ina ng mga hindi nakakakilala sa kanya. Kinalakhan ko ang pagiging masunurin, Papa Van, kaya naging butihing estudyante talaga ako hanggang sa aking pagdadalaga. Ilang ulit na nga akong nasasabihang KJ ng kaibigan kong si Celestine. Sa tuwing inaaya kasi niya akong maglakwatsa ay tinatanggihan ko siya. Maraming boys doon, friend. Sa ganda mong yan, imposibleng walang magkakagusto sa'yo. Tara na, malay mo, baka doon mo na makikilala yung man of your life. Yung the one mo. Anya na, inilingan ko lang. Sorry, friend, pero sure na akong hindi ako makakasama. Baka kasi kung anong sabihin sa akin ni Tia Audrey. Tugon ko. Ay, whatever. Paano ka kaya magkaka-boyfriend kung lagi ka nalang ganyan? Bahay, school, school, bahay. I mean, ang boring masyado ng life mo. Tanging tipid na ngiti ang naitugon ko. O siya, see you tomorrow na lang din, ha? Bye-bye. Anya sa katuluyang umalis. Makailang beses ko mang tanggihan si Celestine ay wala pa rin namang nababago sa samahan namin. Pero kahit na napakapasaway nun, Papa Van, mas nananaig pa rin sa amin yung genuine friendship. Wala talaga sa plano ko ang pakikipag-boyfriend. Pero nung tumuntong na ako sa third year high school ay pasimple na akong binigyan ng basbas ni Tia Audrey na magpaligaw. Nang minsan kasing sinamahan ko siya sa palengke ay sakto namang nakasalubong namin ang matagal ko ng crush na si Mario. Medyo nahihiya pa nga ako nung siya pa mismo ang pumansin sa akin. Delilah, ba, ang ganda mo pala lalo kapag di ka naka-uniform? May kasama ka? Anya. Oo yung tiyahin ko. Nahihiyang tugon ko. Nang matanaw ni Mario ang papalapit na si Tia Audrey ay sumimple na rin siya ng paalam sa akin. Sige Delilah, mag-iingat ka. Anya nang makasalubong siya ng tiyahin ko ay sinundan talaga siya ng tingin ni Tia Audrey. Nak, sino yon? Usisa niya. Schoolmate po. Naniligaw ba sa'yo? Diretsyong tanong niya. Po, di po Sus, alam mo anak, ayos lang naman sa akin kung malaman kong nagpapaligaw ka na. Basta ba hinay-hinay lang.
Ayos nga ho sana kung nanliligaw kaso hindi eh. Nakangiting usal ko. Ano yun? Wala ho, sabi ko, saka na po ako siguro magpapaligaw. Natatawang palusot ko. Gusto ko na rin namang maranasang magka-boyfriend, Papa Van. At kung sakali, gusto ko sana ay si Mario na yung unang magiging nobyo ko. Kaya lang mukhang malabong mangyari yun kasi pansin kong tila sa kaibigan ko siya may gusto at hindi sa akin. Mukhang may pag-asa rin siya kay Celestine. May nagkakagusto rin naman sa akin noon. Siya si Edgar. At best friend pa talaga ni Mario. Kaya wala na rin sa bokabularyo ko ang ipagpatuloy ang pagtingin ko kay Mario, Papa Van. Dahil alam kong dalawang puso ang maaaring masaktan kapag nagkataon. Ang puso ni Edgar at ng kaibigan ko. Feeling, no? Feeling magugustuhan naman ng crush ko. Inaamin kong ilang beses na akong nangako sa sarili kong kakalimutan na ang pagtingin ko kay Mario. Kaya lang may mga pagkakataon talaga na nakakalimot ako, Papa Van. Lalo na sa tuwing nakikita ko ang kagapuhan niya. Yung mga mata niya na parang nakakatunaw kapag tinititigan ka. Yung ngiti niya na talaga namang nakakapanghina, tapos yung pabango pa niya na sadyang nakakapag-hipnotismo kapag naaamoy ko na. Sa tuwing nakikita ko siyang pinagpapawisan sa paglalaro nila ng basketball, para bang may kung ano sa aking nagsasabing punasan ko ang katawan niya. Kaya lang hindi ko pwedeng gawin yun, Papa Van, dahil sikreto lang ang pagkakaroon ko ng paghanga sa kanya. Hanggang sa panahon na rin ang nagsabing tuluyan ko ng talikuran ang feelings ko kay Mario. Yun ay nang malaman kong sila na ng kaibigan kong si Celestine. Kayo na? Nice. Tipid na tugon ko. O bakit parang hindi ka ata happy, friend? Puna ng kaibigan ko. Uy, happy ako ha. Ikaw talaga. We, di nga. May gusto ka bang aminin sa akin? Hindi ko inaasahan ang tanong na yun ni Celestine kaya agad akong napaisip. Ang totoo niyan, nalulungkot ako. Panimulang tugon ko. Bakit naman? Gusto kong sabihin sa kanya ang totoo, Papa Van, na nasasaktan ako dahil sila na ng lalaking pinapangarap ko. Na ako dapat ang minahal ni Mario at hindi siya. Pero hindi ko masabi-sabi dahil inaalala ko pa rin ang feelings niya. Nalulungkot ako kasi baka bibihira na kitang makakasama niyan lalo na't may boyfriend ka na. Oo, yun nga friend. Agad na kambyo ko. Sus, yun lang ba? Hindi mangyayari yon. Ano ka ba? Dahil starting from now, mas mapapadalas na ang banding nating apat. Tugon ni Celestine. Apat? Kunot noong pag-uulit ko. Oo, dahil bukod kay Mario, mas mapapalapit ka na rin kay Edgar. Mas makikilala mo na siya ng mabuti, friend. Uy, kala mo hindi ko alam na type ka nun ha? Pilit ng ngiti ang tanging naitugon ko. Hindi ko kasi pinangarap ang maging close kay Edgar sa totoo lang. Pero dahil ayaw ko namang masabihang suplada lalo na't kaibigan siya ni Mario, kaya pinakisamahan ko na lang siya ng maayos. Mula nga nang maging mag-on sina Celestine at Mario, Papa Van, ay mas lalo akong nahirapang kumilos. Hindi lang dahil sa nakukulitan ako kay Edgar, kundi dahil mas nasasaktan ako. Lalo na sa tuwing nakikita kong naglalambingan yung lalaking crush mo at matalik mong kaibigan. Dobleng sakit nun para sa akin, Papa Van. Kung pwede nga lang magpalamon sa lupa sa tindi ng selos ko, ginawa ko na. Halos di ko sila magawang titigan dahil hindi ko pa rin may kubli ang katotohanang nasasaktan pa rin ako.
Wala akong kamalay-malay, Papa Van, na napapansin pala ako ni Celestine sa mga kilos ko. Friend, bakit tila wala ka ata pakils kay Edgar sa tuwing magkakasama tayong apat? Yung totoo, wala ba talaga siyang pag-asa sa'yo? Usisa niya. Hindi naman sa ganon. O baka naman may napupusuan kang iba. Sa huling tanong na yun ni Celestine ay agad akong kinabahan. Oh, tahimik ka. Ibig sabihin ba niyan, tama ako? May iba kang ang gusto. Sino yun, friend? Kasunod ng tanong na yun ay napansin kong umilaw ang tila naka-silent na phone niya. Si Mario. What? Are you crazy? Alam mong boyfriend ko na si Mario, so bakit magkakagusto ka pa sa kanya, ha? Singhal ni Celestine. Huy, ano ka ba? Ang sabi ko, si Mario. Ayan oh, kanina pa tawag ng tawag sa'yo. Sabay turo ko sa phone niya. Ay, hala, sorry. Wait lang friend ha. Hello babe? Yes, andito ako sa building A. Baling niya sa phone saka saglit na lumayo sa akin. Muntik na ako ron ah. Usal ko. Matapos ng ilang sandaling pag-uusap nila sa phone ay binalikan pa talaga ako ng kaibigan ko. So back to you friend. Ano na nga yung pinag-uusapan natin kanina? Anya. Friend, nagugutom na ako. Maiwan na muna kita ha. Magkikita kasi kami ni Edgar sa kantin. Pasimpleng paalam ko. Aba, sabi na nga ba type mo rin si Edgar eh? Kantsaw niya. Di ko pa sigurado eh. Pero may chance. Pansin kong napabuntong hininga na lang si Celestine noon. Ay, akala ko talaga kanina in love ka na sa boyfriend ko. Anya. Kay Mario, magkakagusto ako? Hindi ha. Sorry friend pero parang mas feel ko pa nga si Edgar sa kanya. Pagrarason ko. Whatever friend, natatawang tugon ni Celestine. Tama Papa Van. Ganun na lang ata talaga ang gagawin ko. Kailangan kong paniwalain ang kaibigan ko na nagugustuhan ko na si Edgar. Para hindi na niya ako pag-isipang nagkakagusto sa boyfriend niya. Sa boyfriend niyang kahit tagal ko naman talagang pinangarap. Kapag magkakasama kaming apat ay todo pakita talaga ako kay Celestine at Mario na na-e-enjoy ko nga ang company ni Edgar. Nakakakonsensya nga lang dahil paniwalang paniwala naman si Edgar na gusto ko na rin siya. Pero sinong mag-aakalang tuluyan din palang mahuhulog ang loob ko kay Edgar, Papa Van. Out of the blue ay bigla na lang akong na-attract sa malabandidong get-up niya. Ang lakas pala ng sex appeal ng balbas niyang salubong sa kanyang patilya. Saka ko lang siya tuluyang na-appreciate nung pinagupit na niya ang long hair niya. Alam mo yung get-up ni Derek Ramsey, Papa Van? Bigla siyang naging hot sa paningin ko. All of a sudden ay natutuwa na ako sa mga gestures niya. Hanggang sa unti-unti na ngang nabaling sa kanya ang interes ko sa loob ng ilang buwan. Pumapayag na rin akong lumabas ng kaming dalawa lang. Ganun pala yung pakiramdam nung tinatrato kang spesyal ng isang lalaki. Kinikilig ako Papa Van sa tuwing inaalalayan niya ako sa aking paglalakad. Sa tuwing nagkukusa siyang buhati ng bag ko at sa tuwing nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin. Meron pa nga yung kamuntikan na kaming maghalikan dahil kapwa na kami nadala sa bugso ng aming damdamin. Pero hindi rin natuloy yun dahil sa biglaang pagtunog ng phone niya. Hindi nagtagal Papa Van ay tuluyan ko na ngang sinagot si Edgar. Hanggang sa lumalim na nga ng lumalim ang relasyon namin. Dahil sa tiwala na ako sa pundasyon ng pag-iibigan namin ay naibigay ko na rin ang sarili ko sa kanya. Masasabi kong hindi lang pala makisig ang nobyo ko.
Magaling din siyang manghuli ng kiliti kaya siguro madali lang niya akong napapayag. Ang pinaka nagustuhan ko sa kanya ay sa tuwing binubulungan niya ako ng paglalambing niya. Hanggang sa namamalayan ko na lang ang sarili kong nagpapatianod sa kagustuhan niyang maangkin ako. Kahit nakuha na ni Edgar ang pagkababae ko ay wala namang nabago sa kanya. Nakakatuwa nga lang isipin. Kung kailan kasi okay na ako kay Edgar, saka ko naman malalamang nagkakalabuan na sina Celestine at Mario. Nagulat ako nang aminin sa akin ng kaibigan ko na may iba na raw siyang natitipuhan. Naboboringan daw siya kay Mario sa tuwing magkasama sila. Bahagya akong napangiti noon, Papa Van, dahil masasabi kong swerte na ako sa relasyong nabuo namin ni Edgar. First year college ako nang maulila ako ni Tia Audrey dahil sa malubhang sakit. Nagkaroon ito ng breast cancer na siyang dahilan ng kamatayan niya. Hindi naging madaling tanggapin yun sa akin, Papa Van, dahil tinuring ko ng sarili kong ina si Tia Audrey. Sa aking pagdadalamhati ay si Edgar ang nagsilbing karamay ko. Pagkatapos ng libing ay inaya na ako ni Edgar na sa kanila na lang manuluyan. Hihinto na lang daw siya sa pag-aaral at maghahanap ng trabaho para matulungan ako sa pag-aaral ko. Nagsama kaming parang mag-asawa mula noon. Namasukan siyang CQ sa isang department store. Nahirapan nga lang akong mag-adjust, Papa Van, dahil nagpasya na si Celestine na mag-transfer sa private university. Hindi man aminin sa akin ng kaibigan ko, batid kong nasa private school ang lalaking ipinalit niya kay Mario. Mula nang lumipat siya ng ibang school ay ako na ang madalas nakakasama ni Mario. Sa pagdaan ng mga linggo at buwan ay mas dumalas pa nga ang pagiging malapit namin. Sa tuwing may nais itong puntahan ay sa akin siya madalas nagpapasama. Bilang ganti ay inahatid na lang niya ako sa bahay. Yun ay para hindi na raw ako mamasahe pa uwi. Walang kaso yun sa akin dahil alam kong magkaibigan naman kami. Kaya lang tila hindi kami pareho ng pag-iisip ni Edgar, Papa Van. Nang makita niya kasi kami ni Mario ay tila umiba ang timpla ng mukha nito. Netid ko lang si Delilah, pre. Nagpasama lang ako sa bookstore. Sige tuloy na ako. Dire-diretsyong ani Mario. Nahihirapan ka na bang umuwi mag-isa kaya nagpapahatid ka pa talaga sa kanya? Kumpronta ka agad ni Edgar nang makaalis na ang kaibigan niya. Inihatid niya lang ako, mahal, kasi sinamahan ko siya. Paliwanag ko. Bakit? Hindi ba niya kayang pumunta mag-isa? Ano? Porke ba wala na sila ni Celestine? Ume-eksena ka na ulit sa kanya? Hindi ko nagustuhan ang sunod na naging tanong ni Edgar. Ako? Ume-eksena ulit? Saan naman nanggaling yan, Edgar? Huwag mong sabihin binigyan mo na naman ng mali siya yung closeness namin ni Mario. Tugon ko. Bakit? Wala ba akong karapatan? Ano ang akala mo? Wala akong alam, Delilah? Anong ibig mong sabihin? My goodness, hindi kita maintindihan. Singhal ko. Na dati kang may pagtingin dun kay Mario. Bago naging tayo. Ang pinakaayaw ko sa lahat, Delilah, ay yung iniiputan ako sa ulo. Bulyaw ni Edgar habang nakahawak ng maigpit sa braso ko. Aray, bitawan mo ako, nasasaktan ako. Sumamo ko. Wag na wag ka lang magkakamaling lokohin ako. Pandudurong anya. Naglalakad na ako papunta sa silid namin nang bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Hanggang tuluyan na akong nawalan ng balanse at tumumba. Wala akong ideya, Papa Van, kung ilang oras akong nawalan ng malay. Basta pagkagising ko ay nasa tabi na ako ni Edgar sa loob ng isang makitid na silid. Asan ako? Usal ko.
Sa ospital, mahal. Nagtataka ako dahil mula sa pagiging mabagsik na leon ay tila nagmistulang maamo ang anyo ni Edgar. Anong nangyari? Bigla ka na lang tumumba kanina. Pero wala ka nang dapat ipag-alala. Safe na kayo ng baby natin. Buntis ako? Usal ko. Oo, mahal. 22 weeks na. Ayon sa doktor. Sa totoo lang, Papa Van, magkahalong tuwa at kaba ang naramdaman ko noon. Masaya ako sa aking pagdadalang tao. Pero parang may takot sa akin dahil sa nakita kong asta ni Edgar sa huling pag-uusap namin. Pero sana lang, Papa Van, ay nadala lang siya ng kanyang emosyon nung gabing yun. Parang hindi kasi ako sanay na makitang ganun si Edgar. Sa kabila ng pagdadalang tao ko ay nagpatuloy pa rin ako sa aking pag-aaral. Kahit na pinagseselosan ni Edgar si Mario ay wala akong binago sa pakikisama ko sa kanya. Labis pa nga ang saya niya nang malaman nitong dinadala ko na ang bunga ng pagmamahalan namin ni Edgar. Ninong ako dyan, ha? Pakisabi na rin kay paring Edgar. Hirit pa nito na tinawanan ko lang. Kung alam lang ni Mario na minsan na siyang pinagselosan ni Edgar, Papa Van. Sa pag-aakalang wala nang magiging mali siya kay Edgar ang pagiging malapit namin ni Mario ay kumpiyansa naman akong ikwento sa kanya ang naging hirit nitong kunin namin siyang ninong. Seryoso, Delilah. Kahit buntis ka na, naasikaso mo pa talagang makipaglandian kay Mario? Sita niya na hindi ko nagustuhan. Bakit ganun na lang kainit ang ulo mo ron sa tao? Wala naman siyang ginagawang masama sa'yo. Hindi mo ba nagigets? Pasimple kanyang inaagaw sa akin. Alam mo, minsan, hindi ko maintindihan yung insecurities mo. Iritang sabi ko. Delilah, magkakaanak na tayo. Yun na nga eh, buntis na ako't lahat pero pinapairal mo pa rin yung kakitiran ng pag-iisip mo. Sigaw ko. Umamin ka nga. Baka naman hindi talaga ako ang ama ng dinadala mo. Sa sakit ng sinabi ni Edgar ay agad ko siyang nasampal, Papa Van. Ang kapal na mukha mong sabihin yan, singhal ko. Inaamin kong hindi naging magaan ang mga sumunod na linggo at buwan sa pagsasama namin ni Edgar. Kahit kasi nag-transfer na si Mario sa Maynila noon ay hindi pa rin siya napirmi sa mga tamang hinala niya. Nagmistulang masikip ang mundo ko dahil mas tumindi ang pagiging bayolente ni Edgar. Ilang beses na nga akong dinugo sa tuwing aksidente niya akong napagbubuhatan ng kamay at natutulak kung saan. Tinis ko ang lahat ng pasakit na yun kay Edgar kasabay ng panalangin na sana'y manatiling ligtas ang dinadala ko. 8 buwan na ang tiyan ko, Papa Van, nang magpasya kong huminto muna sa pag-aaral. Kung tutuusin ay napakarami kong pwedeng maging dahilan para hiwalayan na si Edgar. Kaya lang hindi ko magawa. Dahil umaasa pa rin akong maari pa siyang magbago, lalo na kapag nasilayan na niya ang anak namin. Pero nagkamali ako, Papa Van. Nang isilang ko na kasi ang anak namin ay agad ko nang naisip na hindi ikakatuwa ni Edgar ang una nilang pagkikitang mag-ama. Yun ay dahil may bingot ang anak naming si Gabriela, Papa Van. Ang amo-amo ng mukha ng anak mo, iha. Paniguradong lalaki siyang magandang bata. Puri ng kamadrona sa anak ko. Ano yan, Delilah? Ano nangyari dyan? Singhal ni Edgar na kanina pa pala pinagmamasdan ang anak niya. Batid ko ang hindi siya natuwa sa nakita niya ang kondisyon ni baby. Relax ka lang, mister. Cleft palate ang tawag dito. Nangyayari po talaga to sa mga newborn babies nowadays. Especially dun sa mga hindi na fully develop ang tissue na bumubuo sa pang-itaas na labi. Pero wala kayong dapat ipag-alala dahil madadaan pa naman ito sa operasyon.
pwede pang mamuhay ng normal ang anak nyo. Tugon ng midwife. Akmang ipapakarga na sana niya kay Edgar ang anak namin, ngunit ganun na lang ang pagtataka ko nang mapaatras ito. Hindi ko anak yan. Wala akong anak na halimaw. Pagkasabi nun ni Edgar ay saka naman umiyak si baby Gabriela. Kaya maging ako ay naluhan na rin dahil para bang naintindihan ng anak ko ang mga pangyayari, Papa Van. Tahan na anak ko. Tahan na ha. Huwag kang mag-alala. Mahal na mahal ka ni Mama. At para sa akin, ikaw na ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Pagkasabi ko noon ay napangiti na lang ako nang masilayan ko ang bagyang pagtahan ni baby Gabriela. Yung inaakala kong magkakaroon ng katahimikan ng buhay namin, taliwas ang nangyari dahil mas lalo pa palang maging komplikado ang lahat, Papa Van. Bakit hindi ka pa kasi umamin na hindi ako ang ama ng batang yan? Wala akong anak na ganyan, Delilah. Kaya kahit anong gawin mo, hindi ko matatanggap yung anak mo. Huling litanya sa huling pagtatalo namin. Kasunod kasi noon, Papa Van, ay tuluyan na kaming nilayasan ng asawa ko. Sa pag-alis ni Edgar ay samot-saring bulong-bulungan ang nakakarating sa akin na meron na raw itong ibang kinakasama. Nung una ayaw ko pa talagang maniwala, pero nang makita na mismo ng dalawa kong mata ang lahat, Papa Van, ay hindi ko na napigilan ang sarili kong sugurin sila. Sino ba to, Edgar, at nag-eskandalo? Tanong ng babae niya. Ako lang naman ang asawa nitong kinakalantari mo? Pasigaw kong sagot. Hoy Delilah, pwede ba tumahimik ka? Unang-una sa lahat, hindi tayo kasal. Kaya malaya pa akong gawin ang lahat ng gusto ko. Pangalawa, wala tayong anak. Wala akong anak na halimaw. Agad kong nasampal si Edgar sa pagkakatawag niya ng halimaw sa anak namin. Pagsisisihan mo ang lahat ng to, Edgar. Pagsisisihan mo, singhal ko. Mula noon ay tuluyan ko nang kinalimutan ang ama ng anak ko, Papa Van. Gustuhin ko mang manatiling buo ang pamilya namin. Hindi na yun posible dahil mas pinili na nitong sumama sa iba. Saka mas mainam na sigurong maghiwalay kami. Kaysa paulit-ulit na lang niyang inaalipustang sarili niyang anak. Dahil wala na akong ibang aasahan, Papa Van, ay mag-isa ko na lang itinaguyod ang pagpapalaki kay Gabriela. Namasukan akong katulong kung kani-kanino, maibigay lang ang mga pangangailangan ng anak ko. Mapalad pa rin kami kahit papano dahil mababait ang mga naging amo ko. Naunawa nila ang sitwasyon ko kaya pumapayag silang dalhin ko palagi si Gabriela. Sila nga rin ang tumulong sa akin na mapaopera ang bingot ng anak ko. Sa paglipas ng maraming taon, ay nanatiling kami lang mag-ina ang siyang magkatuwang sa buhay. Sa awa ng Diyos, Papa Van, ay nakakaya naman naming mamuhay kahit wala na si Edgar. Masaya akong makitang napalaki kong mabuting bata ang anak ko. Kaya lang hindi ko pa rin maiwasang malungkot sa tuwing hinahanap niya ang tatay niya. Nadudurog ang puso ko sa tuwing sinasabi nitong naiinggit siya sa mga kaibigan niyang may mga nanay na may tatay pa. Hindi naging lingid kay Gabriela ang pang-iiwan sa amin ng ama niya. Pero hindi ko sinabing iniwan kami ng tatay niya dahil di niya matanggap ang kondisyon ng anak niya. Mama, kung sakaling bumalik po sa atin si Papa, tanggapin mo sana siya ulit, ha? Minsang pakiusap ng anak ko na ikinagulat ko. Bakit, nak? Masaya naman tayo kahit na
Tayong dalawa lang, di ba? Tanong ko. Opo, pero gustong-gusto ko po kasi talagang maranasan yung may tatay. Kaya please mama, kung balikan man tayo ni Papa balang araw, tanggapin mo po ulit siya mama. Hindi ko na napigilang maluha sa naging pakiusap ng anak ko, Papa Van. Batid ko kasing imposible nang magkaroon ng katuparan ang kahilingan niyang magkaroon ng buong pamilya. Sa tuwing naaalala ko ang masasakit na salita ng tatay niya, parang mas gugustuhin ko na lang na hindi na niya makilala pa ang ama niya. Sinong mag-aakalang magkakaroon pa pala ng katuparan ang pinapangarap ng anak ko, Papa Van? December 24 noon, pauwi na kaming mag-ina mula sa pamimili ng simpleng pang Noche Buena nang matanaw ko ang isang mamang nakasaklay sa tapat ng bahay. Mahabang buhok nito na tila bagyang tumanda sa itsura niya. Madungis din siya kaya halos hindi ko talaga siya nakilala. Delilah. Umiiyak na Anya. Noon pala ako natigilan, Papa Van, nang mabosesan ko na siya. Edgar? Patawarin mo ako, Delilah. Nagkamali ako. Magsimula tayong muli, Delilah. Sumamo niya. Anong ginagawa mo rito? Galit na usal ko. Pansin kong kanina pa siya tinititigan ng anak ko. Mama, sino po siya? Tanong ni Gabriela noon dahilan para matigilan ako. Siya na ba si Gabriela? Yung anak natin? Totoo po? Ikaw po ang papa ko? Bulalas ng anak ko. Oo anak, ang papa mo nga ito. Andito na ako, magkakasama na muli tayo. Hindi ko may paliwanag ang damdamin ko nang makita kong magkayakap na ang mag-ama ko. Madali lang sana sa akin ang ipagtabuyan si Edgar. Pero nang masilayan ko kung gaano kasaya ang anak ko sa pagkikita nila ng kanyang ama, ay tila ba bulang bigla na lang naglaho ang galit sa dibdib ko, Papa Van. Sa kabila ng hindi magandang nakaraan namin ni Edgar, nagawa ko pa rin siyang tanggapin. Naawa ako sa kanya nang ikwento nitong iniwan siya ng babae niya nang maaksidente ito at nawalan ng trabaho. Bukod doon ay tinangay rin daw ng babae ang lahat ng ipon niya. Alam kong kulang ang salitang patawad sa lahat ng nagawa ko, Delilah. Kahit siguro maputulan pa ako ng 2 paa. Hindi pa rin yun sapat na kabayaran sa kasamaang ginawa ko sa inyo. Pero sana, bigyan mo pa rin ako ng pangalawang pagkakataon. Hayaan mo sanang bumawi ako sa iyo at sa anak natin. Naluluhang ani Edgar. Dama ko ang sinseridad niya, Papa Van, kaya pinatawad ko na siya. Alang-alang na rin sa anak namin. Ilang linggo ring napirmi si Edgar sa bahay dahil sa tindi ng naging tama sa kaliwang paa niya. Nagdoble kayod na lang ako nang sa ganun ay matugunan ko ang gamutan niya. Sinikap kong maalagaan pa rin siya hanggang sa tuluyang paggaling niya. Ngayon ay larawan na kami ng masayang pamilya, Papa Van. Sa awa ng Diyos ay bumalik na rin sa normal ang paglalakad ni Edgar. Nakahanap na rin siya ng trabaho at higit sa lahat, magkatuwang na naming ginagampanan ang pagiging magulang sa anak naming si Gabriela. Hanggang dito na lang, Papa Van. Sana'y mapagtuunan niyo ng panahong basahin itong kwento ng buhay at pag-ibig ko sa sikat niyong programang Barangay Love Stories. Palagi po kaming nakasubaybay sa inyo sa Barangay FM. Natutuwa nga si Gabriela sa tuwing nakikinig kami ng Talk to Papa niyo ni Mami Orga. Kayo ang nagsilbing libangan namin lalo na nung pandemic.
Sana balang araw ay makapasyal din kami sa radio station nyo. Muli, Papa Van, maraming salamat. Lubos na gumagalang, Delilah. Minsan lang